Okay, magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa programang Kaalaman sa Radyo Kalusugan, sa ating Radio Kalusugan at Azul TV. Magandang araw po sa ating lahat. At ang ating pag-uusapan ngayon tungkol sa internet. Kasi ang internet kasi ngayon, parang sikat na sikat ang internet. Halos lahat ng tao gumagamit ng internet. Kaya ano ba yung internet? Binabanggit na ang internet ay isang teknolohiya na pwedeng magamit sa pamamagitan ng iba't ibang mga gadget gaya ng smartphone, at laptop, computer. Ayon sa Wikipedia, tumutukoy rin ito ang internet sa isang malaking network. Ayan, na kumukolekta ng iba't ibang mga computers, files at iba't ibang mga devices sa buong mundo. Kaya naman, dahil sa internet ay nakapagpapalitan tayo ng iba't ibang impormasyon at mensahe sa buong mundo anumang oras at saan man tayong lugar. Gaano karami sa buong mundo ang may access sa internet? Sa datos na inilabas ng website na istatista, sa pagpasok nitong 2023, ibig sabihin January, pagpasok, mayroon ng 5.18 billion, o ibig sabihin 5,180 million ang mga internet users sa buong mundo na sumasakop sa 64.6% sa ating population. Isipin nyo na lang, 5 billion, 180 million. Ayan. Ang 33.8% na nasa 25 hanggang 34 na itinuturing na pinakamalaking grupo ng mga internet users. At sinusundan naman sa mga nasa edad na 18 to 24 na nasa 18% ang bilang nila. Ano-ano ang mga benepisyo at panganib sa internet sa larangan ng kalusugan? Ayon sa isang journal article ng NaHealth on the internet, implications for health promotion, dahil sa internet ay naging mas accessible na ang pagbabasa at panonood sa iba't ibang impormasyong pangkalusugan. Kasi tayo talaga, lalo na itong 2021 hanggang ngayon, natutulungan ito ang marami na maging responsable at maging aware sa kanilang sariling kalusugan, o tayo sa sarili nating kalusugan. Kaya pwedeng doon tayo kumukuha sa internet. Kaya marami sa ngayon ang gumagamit ng fitness tracker sa internet para i-monitor ang kanilang diet at exercise. Ayan. Yung diet na yan, napag-usapan natin kadalasan sa nakakaalam ng diet, diba, pinag-uusapan natin ito sa nakalipas nating programa na ang diet ay ang akala natin pang papapayat lang, pero ito pala ay plano. Yung dieta. Kaya yung mga hindi pa panood, maaari niyong balikan, o ngayon lang kayo nakapanood sa amin, maaari niyong balikan doon sa Radyo Kalusugan, sa Azul TV, sa sa Facebook, sa YouTube, sa podcast, o sa maraming digital platform. Kung gusto niyo naman yung highlight lang or clip ng ating programa, pwede niyo puntahan ang Kalikasan Kalusugan TV. Doon niyo mapapanood yon, yung clip. Pero syempre, dapat naman, para magiging updated kayo, mag-subscribe kayo. Ayan, at saka pindutin yung bell button. Pati sa exercise, kasi ang alam natin sa exercise, kasi maganda sa kalusugan. Pero ang totoo, mayroon din palang panganib ito. Para magiging masundan nyo, yung mga website na nabanggit natin, mag-subscribe kayo. Ang iba naman ay naghahanap dito, naghahanap yung iba ng mga sintomas ng iba't ibang mga sakit at kung paano ito maiiwasan. Ayun, kasi yung mga may naramdaman lang, nakakaroon ng mga, ay parang ganito yung pakiramdam mo, pupunta agad sa internet, gagamit ng internet para pupunta sa Google at maghahanap kung ano ba yung nararamdaman niya. Kaya malaking tulong naman talaga kapag gamitin natin kung mayroon tayong linya ng internet. Sinasabi naman ng aklat ng Networking Health na mas mabilis na ngayon ang kumukoneksyon sa pagitan
pasyente at healthcare provider dahil posible na ang electronics o online consultation. Oo, nagsimula ito noong pandemic. Ito na talaga yung nagiging in na in, ano? Kasi ang mga tao hindi makakalabas, kaya gumagamit ng electronics o online consultation. Oo, na pagpapakonsulta ka o magpapacheck up ka sa isang doktor kahit nasa bahay ka lang. Pero sa kabilang banda, kahit na nagkalat ang maraming impormasyon sa internet, hindi pa rin laging tiyak. Ang lahat ng mga ito ay may kalidad. Ibig sabihin, hindi lahat ng nakikita natin sa internet, nababasa natin sa internet, ay may kalidad. Kaya magiging mapagmasid din kayo at palaisip. O ito ba ay may kredibilidad, yung mga sinasabi. At mapagkakatiwalaan natin na mga nagsasalita, ano? Kaya higit pa rito, mapanganib din. Hindi lang yung na pagkatiwala natin, mapanganib din ang sobrang pagkakababad sa internet. Dahil ikinukomento nga ito ng isang psychology na si Michelle Alignay sa isang article yun, sa ABS-CBN News dati, na nagdudulot ito ng tinatawag na electronic o digital heroin, na kung saan ay ikinukumpara ang epekto nito sa epekto ng addiction sa droga. Bakit kaya naikumpara ito? Kasi ang mga tao sa ngayon o mga kabataan sa ngayon, kapag nawalan ng internet sa loob lang ng isang araw, napagkahirap na sa kanila yun. Lalo na yung yung mga talagang dikit na dikit. Kahit walang trabaho, nasa bahay lang. Hirap na hirap pag walang internet. Minsan naiwanan lang ang cellphone, hindi na mapalagay. Kailangan pag umalis, dala-dala yung kanilang gadget. Kaya binabanggit dapat, yung di wastong paggamit ng internet nakaka-apekto sa kalusugan ng mga tao at mga relasyon. Yung sa relasyon, ano ba yung relasyon? Maaaring ang mag-asawa nag-aaway dahil sa internet. Maaaring ang pamilya kahit may mga gawain o kailangan mo ng tulong sa iyong asawa, both side, lalaki o babae, kapag ito'y addict na sa paggamit ng internet, pwedeng mapag-awayan ito dahil hindi agad sumusunod o hindi agad umaaksyon kasi naglalaro pa. Kaya doon sa tanong naman, ano-ano ang mga site o aplikasyon sa internet ang madalas gamitin ng mga Pilipino sa paghahanap ng mga health information? Ayon sa ulat ng DOH, dalawa sa kada 3 Pilipino ang may access sa internet at ginagamit ito para mag-search ng mga health information. Ayon naman sa datos ng website ng AKIR, 79% ang mga Pilipino ang kumukuha ng health information sa mga general healthcare website. 38% naman kumukonsulta sa mga health forum at health community website. At 25% ang kumukuha ng information gamit ang Facebook. Kaya dapat mag-ingat tayo, binabanggit dito. Ano ang pananaw ng marami sa page search sa internet ng iba't ibang impormasyon tungkol sa kanilang kalusugan o tungkol sa ating kalusugan? Ano-ano ang iba't ibang impormasyon? Kasi maraming ang information tayo makukuha. Kung minsan naman yung nakikita natin na sintomas ng sakit natin, pare-parehas, pero hindi pala tama yung informasyon kasi nagiging general kaagad. Halimbawa, sumasakit ng tiyan. Yung pala, yung ibang sumasakit ng tiyan, nagdidepende sa area. Inano mo na, kumbaga generalize mo. Kaya pwede kang magkakamali. Kaya maganda talaga na kumukonsulta kayo sa doktor. Ayan. Kung posible, lalo na ngayon na maluwang na, dapat mismo makipag face to face kayo sa doktor. Kasi makikita mismo kung nasaan. Kung posible naman, yung tinatawag nating online, pero dapat nakikita ng doktor kung nasaan ito banda. Dahil malaki ang kaibahan
sa tagiliran, sa ibaba ng puson, sa itaas ng pusod, o dito sa may ibaba ng ating puso. Oo, magkakaiba yon, o dito sa ating balakang. Kaya baka ma-generalize natin yung palakabag lang. Oo, yung kinukuliktan natin, tapos iba na yung sinasabi. O minsan sabihin masakit ang tiyan, yung pala sa tagiliran. O, tiyan din naman yon, pero magkakaiba yon kasi magkakaiba-iba ang sakit natin. Oo, halimbawa na lang sa tagiliran, pwede pala appendicitis. Oo, pero ang inaakala mo nakakain, tinatanong ka, ito yung kinain mo, o minsan ka lang kumain, o ito yung naramdaman mo, baka ang intindi naman doktor, hindi ka natutunawan. Kaya napakahalaga talaga na nakikita mismo ng person. At saka dapat huwag tayo magsisinungaling sa doktor natin, kung ano yung tinatanong, dapat sagutin at huwag tayong mahiya. Kasi doon nagkakaroon ng problema ang manggagamot kung ang isang pasyente ay naglilihim. Sa isang pag-aaral, pinamagatan, Health Information Seeking Behavior, Health Indicators, and Health Risk. Ayan. Nakita na 28.6% sa mga kalahok na gumagamit ng internet para sa wellness information o para higit pang pangalagaan ang kanilang kalusugan. Samantalang 30.8% naman ang nag-research ng health information sa internet dahil sa kanilang sakit at karamdaman. 40.6% naman ang gumagamit nito upang parihas na mapangalagaan ang kanilang kalusugan at research tungkol sa kanilang sakit. Ayon naman sa datos ng website ng A-Care, bagaman ang mga doktor pa rin ang itinuturing ng marami na pangunahing source o mapagkukunan ng mapagkakatiwalang impormasyon, lumalabas sa survey na 40 to 80% ang nagsasabing nalilimutan nila agad ang mga sinasabi ng doktor pagkatapos magpakonsulta o magpa-check up. Kaya naman, marami ang gumagamit pa rin sa internet bilang mapagkukunan ng karagdagang kaalaman tungkol sa kanilang mga sa sakit at mga pangangailangan. Bakit hindi laging mapananaligan ang mga health information na makukuha natin sa internet? Sa isang article na pinamagatang Fake Medical News, Avoiding Pitfalls and Perils, tinukoy na hindi laging reliable ang mga health information sa internet. Dahil una, pwedeng magbigay ng payo ang kahit na sino rito. Kung kaya, nagre-resulta ito ng mga datos at information na walang matibay na ebidensya o hindi totoo. Sa katunayan, ayon sa resulta ng pag-aaral ni Syed Al-Saman na pinamagatang Prevalence and Source Analysis of COVID-19 Misinformation in 138 countries o 138 na bansa sa social media, nakikita ang pinakamaraming bilang na misinformation at nangunguna sa mga platform nito ang Facebook. Samantalang ang internet, yung natatagpuan karamihan sa mga maling impormasyon tungkol sa COVID-19. Binanggit din ng article na hindi laging mapapanaligan ang internet dahil mayroong mga medical professional o pharmaceutical companies na nagpapakalat ng maling impormasyon para lamang kumita at nagbibinta o mabinta ang kanilang mga produkto. Mapanganib bang mag-self-diagnose sa lagay ng iyong kalusugan gamit ang internet? Oo, dahil bukod sa hindi mapananaligan ang lahat ng nasa internet, tanging mga professional na doktor lamang ang makapagbibigay ng eksaktong gamot
sa kung anong gamot o remedyo sa problema ng isang pasyente. Sa ilang pag-aaral na pinamagatang comparison of physician and computer diagnostic accuracy, napatunayan na mas lamang ng 72% ng diagnosis accuracy ang mga doktor kumpara sa 34% lamang na nagagawa ng isang computer program. Totoo yan, kahit sa mga pansinin nyo yung panukat ng mata. Bagaman nakikita nyo na computerized ang isang optical, minamanual nila yan. Bakit? Mataas magbigay ng reading ang computer kaysa tao. Oo, kaya yung pang-akit naman, ay magaling to dahil may computer. Pang-akit nila yon, yung computer machine. Pero uulitin nila yan. Mag-adjust kasi mas, ang computer kasi, kung minsan, kapag nakita nila na bagong gising ka o pagod ka, bibigay ka agad yan ng matataas na reading. Kung masyado ka namang matamlay, magbibigay naman yan ng mababang reading. Kaya ang self-diagnose o proseso ng pagtukoy ng iyong sariling sakit base lamang sa impormasyon nga nakita mo sa internet, delikado po yan. Huwag kayong magtitiwala gaano dyan na nakita niya yung diagnose. Ay maaari ngang magresulta sa hindi kinakailangang mga paggagamot na maaaring nakapagbigay ng masamang side effects at drugs overdose sa ating katawan. Ayan. Sa katunayan, ang si self-diagnose ay maaari ding magdudulot ng sakit na cyberchondria o cyberchondria. Ayan. Sa isang pag-aaral dito ng National Library of Medicine, tinutukoy ang cyberchondria bilang isang health anxiety o labis na pagkabahala sa kalusugan na naranasan ng isa dahil sa kanyang paulit-ulit na paghahanap ng mga impormasyon sa online. May mga tao na wala namang sakit, nakakaramdam lang ng ganon, na mayroon lang masamang nararamdaman at umaasa sila sa online, kaya imbis na wala pang sakit, nagkakaroon tuloy ng side effect na masama sa kalusugan. At maaaring maepektuhan nito ang kidney. Yan. Ano pa ba ang pwede maepektuhan? Atay. Pwede magkakaroon tayo ng problema sa atay. Tandaan natin na napagkahalaga yung atay kasi ito yung nagsasala ng ating kinakain, medisina. Kaya doon naapektuhan ito. At kapag nagsa-side effect ito, pwedeng maepektuhan ang ating kidney. Kaya huwag mag-self-medication. Iwasan natin yan. Oo. Bagaman na mahal ang magpakonsulta ng doktor, mas mainam na magpakonsulta tayo at huwag tayong umaasa sa online information. Ano ang lagay ng health literacy sa Pilipinas at paano ito nakaapekto sa kakayahan ng mga Pilipino na makita ang tama at maling health information sa internet? Ayan. Ayon sa Center for Disease Control and Prevention o CDC, ang health literacy ay tumutukoy sa kakayahan ng isa na humarap, umunawa, at gumamit ng tamang impormasyon upang mapangalagaan ang kalusugan. Sa pinakaunang National Health Literacy Survey sa bansa, sa isinagawang 2,303 na katao sa edad na 15 hanggang 70 o 70, o umaabot sa 51% ang limit health literacy. Yan ng mga Pilipino. Pinapakita na ganito kababang lagay ng health literacy sa bansa na nanganganib ang maraming Pilipino sa mga maling health information sa internet. May ugnay din ito sa resulta ng Social Weather Station o SWS survey noong 2021 na nagsasabing 51% ng mga Pilipino ay hirap na makita ang fake news sa social media.
Kaya ang tanong, paano tayo makapipili ng mga reliable na health information sa internet? Ayon sa website na University Health Network, masasabing reliable ang isang impormasyon na nakita natin sa internet kung ayan, yung mga kung pansinin nyo, makikita agad ang pangalan ng website na pinanggagalingan ng impormasyon. Mas mapagkakatiwalaan ang mga website na kilalang organisasyon, ospital o paaralan. Pangalawa, ang mga author o editor ng impormasyong mababasa talagang mga healthcare professional. Okay, pangatlo, ang bawat impormasyon ay suportado ng mapagkakatiwalaang mga ebidensya o pag-aaral. Pang-apat, mga impormasyon hindi bias o walang kinikilingan. Bago ang pizza, tandaan niyo ito pang-ilan na ito? Pang-5 na. Ayan. Pang-5. Bago ang pizza, ang mga impormasyong nakalagay at lagi itong ina-update. Kasi mayroong mga pag-aaral, ang totoo, may mga pag-aaral kasi na ngayon, posible na ito ay hindi epektibo. Dahil sa ang pag-aaral ng medisina, tuloy-tuloy, nakikita nila na nung unang ipinagbabawal, posible pala at mas epektibo pa pala. Kaya dapat updated yung mga bago o yung mga gamot o yung pinanggagalingan. Yung mga health information na pinanggagalingan sa internet. Ayun. Pang-ilan na tayo? Pang-6. Mayroon itong privacy or policy at hindi humihingi ng anumang information kung hindi kinakailangan. Paano natin maiiwasang magbigay, magpakalat ng maling health information sa ating mga friend, kaibigan sa internet? Ayon sa aklat na Confronting Health Misinformation ng National Library of Medicine, makatutulong tayong mapahinto ang pagkalat ng mga health misinformation kung iiwasan natin na i-share ang isang impormasyon kung hindi naman tayo sigurado na ito ay tama. Iwasan natin na i-share ang isang impormasyon kung headline. Ayan, kung headline o title pa lang ang ating nakikita at hindi pa ito nababasa ng buo. Panghuli, dapat din nating tulungan ang ating mga kaibigan at kapamilya na itama ang mga pinaniniwalaang nilang health information sa magalang at maayos na paraan. Yun. Mahalaga yun, Huwag mo sabihin, mali yung ginagawa mo. Mali ang nalalaman mo informasyon. Dapat magalang. Kaya sa susunod na linggo, pag-usapan naman natin yung substance abuse. Ayan. Kasi tayo dito sa impormasyon o dito sa kaalaman sa Radyo Kalusugan, lahat pag-uusapan natin basta makakatulong sa ating mamamayan, sa buong mga nakikinig o nakakaalam sa programang ito. Pwede nating i-share para sila mismo o tayo mismo, ang bawat isa na nakikinig, siya yung nakakaalam kung tama o mali. At pwede nyo itong tingnan sa mga website na binabanggit ko. Ayan, kaya